So, hello 'no, ngayon ang pag-usapan natin itong pagiging hypocrisy 'no. Ang itong klase kasing ugali ng bawat tao, yung hypocrisy, isa itong parang kalawang 'no, na unti-unting lumalamon sa bakal. Ang hypocrisy kasi parang itong isang patak na tuyo 'no, na ipatak mo doon sa isang baso ng tubig na malinis. Yung basong tubig na malinis is 'pag napatakan mo yan ng isang patak na ng tuyo ay narurumihan na nagiging itim yan 'no, nag-iiba ang kulay. So, gano'n ang hypocrisy 'no. So, itong sakit na ito is marami talaga ito sa mga Kristiyano 'no. Hindi nila kaya 'no na mostly kasi 'no, hindi nila kaya kumbaga yung mga utos ng Panginoon na ganito is meron kasi mga ginagawa, marami kasing gumagawa 'no na para bang at tingin nila sa kanilang mga sarili ay banal na sila 'no, na hindi na lang talaga nila gawin kung ano yung kinalulugdan ng Panginoon. So, sa ganito kasing paraan na ginagawa nila ay para bang kumbaga yung na kumbaga naghahangan sila 'no ng mga papuri galing sa ibang tao. Sinabi dito sa ating Panginoong Hesukristo dito sa Lucas chapter 12 no, verse 1 hanggang sa 3. Sinabi dito 'no na, "Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagiging pagkukunwari, ang kanilang pagkukunwari or hypocrisy." Dagdag dito, "Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsigawan sa lansangan." So, kung tingin nyo, yung mga iniisip nyo, no, na nasikreto nyo yan sa inyong puso, mas maliwanag pa yan kaysa sa sikat ng araw sa paningin ng Panginoon. Kasi kung tingin nyo, yung mga bagay na nalilihim ninyo sa loob ng puso ninyo, sa paningin ng Panginoon yan is napaka kitang-kita yan. No? Mostly pag sa atin, no, na para bang gusto lang pakitang tao na matuwid talaga sila sa harapan ng mga tao. No? Eh, hindi ko naman sinasabi no, na against ako sa kanila, kundi gawin niyo po sana yung mga bagay na magpakumbaba, no? Yung paano kalulugdan ng Panginoon, sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi ayaw talaga ng Panginoon is yung hypocrisy, no? Tingin nila sa kanilang sarili is matuwid, no? So, dito naman sa Lucas chapter 16 verse 15, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, no? Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon." So, klaro po, no? Mag-ingat po tayo kung ano ang nasa isip at puso natin kasi maraming mga tao no na nagpakita talaga no ng mga ganito ganyan, no. So, iwasan niyo po ang mga bagay no na kasi hindi mo talaga mapigilan yan eh. Mostly talaga sa mga Christian, no? Kasi ayon nga sa sinabi ng Panginoon doon kay Angelica Zambrano, 'di ba, sa testimony ni Angelica Zambrano, ang simbahan ay puno talaga ng hypocrisy. Puno ng mga taong hypocrites, mapagkunwari, no? So, ingatan po natin itong mga sakit na ito, madalas itong hindi nakikita ng mga Kristiyano. Hindi ito nakikita, ngunit lagi nilang tinatapakan, no? Para bang ganito, ganyan, ganito. So, mayroon pang iba, no, na nagdarasal sandali lang sa social media, sandali lang, no? Ipagdasal muna kita, papakumbaba. Antindihin nyo ang sinasabi doon sa kasulatan sa Matthew chapter 6, no? Patungkol doon kung ikaw ay mananalangin. No? So, mostly talaga, no? Marami din yung iba doon na yung nanonood ng mga, or kumbaga may mga kanta-kanta ng mga religious song, tapos nagbibideo sila for what, no? Para makita sa ibang tao. So, okay naman yun. Pero, kung sa puso ninyo, para lamang kayo makita ng mga matuwid, hindi nyo yan matatago sa Panginoon. Klaro yan dito sa mga verse na sinasabi ko. So, mag-ingat po kayo. Dito naman sa Matthew chapter 6 verse 1, sinabi dito no na, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos." O so, klaro. So, kung gagawa ka ng mga tungkulin sa Diyos, kailangan paglingkuran mo ang Panginoon. Hindi yung pakitang tao lamang na halos lahat ng mga ginagawa mo, pinupost mo para lamang purihin ka sa mga tao, para lamang makita ka sa mga tao. Kunwari na mga ganito ganyan. Kahit pasabihin mo, ay hindi, kasi gusto kong ipaabot. Okay naman yun, ipaabot. Pero walang problema yan. Mapaabot nga yan sa mensahe doon sa mga tao. Ngunit kung ikaw, sa puso mo, naghahabol ka pala, no, na para purihin ka sa mga tao, makita ka sa mga tao na ikaw matuwid. So, wala yun, walang kabuluhan. You are hypocrites. So, sinabi dito dagdag, kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat ng inyong Ama na nasa langit. So, kung ganyan daw ang ginagawa ninyo,
wala tayong matatamong gantimpala. So kailangan pala na mga bagay na ginagawa natin, kailangan ginagawa natin ito upang ang Diyos talaga ay sentro nating pagpupurihan, hindi yung naghahangad tayo ng mga papuri or ano pa man, no, ng mga magagandang salita na matatamo natin o matatanggap natin galing sa isang tao, sa mga tao. Kasi sinabi ng ating Panginoon Kristo dito sa Lucas, sinabi niya no na kahabag-habag kayo mga tao na pinupuri ng mga tao, no? Kahabag-habag kayo sa tuwing ang mga tao ay nagpupuri sa inyo. So kawawa tayo, no? Kasi diyan din ang ginagawa ng mga propeta noon sa mga bulaang ng mga tao noon sa mga bulaang propeta. So mag-ingat tayo kasi mostly talaga ito ay sakit ng mga Kristiyano, especially sa mga preacher. No, natingin na sa kanilang sarili, lahat ng mga galaw post, lahat ng mga ganito post, picture post, tapos may mga mensahe post, ng ganito post, lahat post. So that is useless, no? So mag-ingat kayo, no? Dito naman sa kuan, dito 'di ba, dagdag dito sa Mateo chapter 6 verse 16, sinabi dito, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari, no, magpagkunwari. Hindi sila nag-aayos, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakakita na ginagawa mo ng lihim, siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So kailangan pala mga ganitong klase is kailangan yung Diyos lamang talaga ang nakakaalam sa ating mga ginagawa. Kahit pag ginagawa natin ito sa ibang tao, kailangan pa rin ang puso natin nakasentro sa Panginoon at hindi natin ito ginagawa para lamang makita tayo sa mga tao or para lamang makatangmo tayo ng mga papuri galing sa mga tao. Kasi nga ang mga papuri ay hindi talaga para sa tao, kundi para sa Diyos. Kung yan ay aangkinin mo, you are hypocrites at magnanakaw, taksil. Kasi paano ka nagiging taksil? Nagiging taksil ka sa Diyos kasi ang mga bagay na hindi para sa iyo, inaangkin mo. So mag-ingat po tayo, mostly sa mga Kristiyano yan ngayon. Mga taong nagpipreach kunwari sa mga salita ng Panginoon. Tapos yung mga sinasabi nila, hindi naman talaga buong katotohanan. Hindi nababago yung mga tao, kundi nagpapakita lamang sila na makita lamang sila ng mga tao na matuwid, na religious, na mga ganito. Kaya alam ng Diyos kung ano sa puso natin. So wala malilihim natin. Wala tayong malilihim na hindi niya nabubunyag at hindi niya nakikita. So mag-ingat tayo. Pag-ingatan natin ang mga laman ng ating puso at isip kasi kitang-kita niya ito. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat. And God bless.